Mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day nasa Juan chapter 1 verse 14. Sinasabi dito na nagkatawang-tawa ang salita at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at pawang katotohanan ang mga sinasabi niya. Walang sinuman ang kailangan magdusa ng mag-isa sa kaguluhang ito. Ang Diyos ay naparito sa laman upang lumakad na kasama natin. Naglalakad siya sa tabi natin at tinitignan tayo ng may maunawaing mga mata ng habag. Isipin ang lahat ng mga taong nagdurusa sa mundong ito ngayon sa pamamagitan ng mga natural na sakuna, personal na trahedya, kasamaan sa lipunan at kawalang katarungan. Ang salita ay naging laman para sa kanila, para sa ating lahat. Kung minsan, maaari nating maramdaman na ang ating mga personal at panlipunang mundo ay nawawalan ng kontrol, tulad ng isang tumatakbong tren. Ngunit ang Diyos ay dumating upang makasama natin. Naging laman siya ng salita upang makilala natin si Jesus na ating tagapagligtas, sapagkat sa pamamagitan niya ay natatanggap natin ang ating kaligtasan. Ang salita ay naging laman din para makilala natin si Emmanuel, ang Diyos na kasama natin, na nagbibigay sa atin ng kaaliwan. Alam natin na kapag nananalangin tayo sa Kanya, ay nananalangin tayo sa isa sa personal na lumakad sa mundong ito, tulad ng iba sa atin na nasugatan ng mundong ito. Lahat dahil pinili ng Diyos na ipanganak sa mundong ito, ang salita ay naging laman. Higit sa ano pa man, nilinaw ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Hindi lang siya nagmamahal, ngunit siya ang mismong kahulugan ng pag-ibig. Mahal niya tayo dahil nilikha niya tayo. Ang kanyang pagmamahal ay walang kondisyon. Siya ay parehong bumubuo at nagpapakita ng pag-ibig, at ang pag-ibig na iyon ay nananatili magpakilanman. Ang magiging mapagpasalamat sa Diyos araw-araw ay makakatulong sa iyong pakiramdam na mas masaya, umaasa at konektado. Maaari din itong pagyamanin ng iyong mga relasyon, panatilihing malusog ang iyong espiritu at akayin ka na hanapin ang kabutihan ng iba. Nais ng Panginoon na pasalamatan para sa kanyang paglalaan at soberanya. Nais ni Jesus na pasalamatan sa pagkuha ng ating kasalanan at paglilinis sa atin. Nais din ng Espiritu na pasalamatan para sa kanyang patnubay at aliw. May damdamin ng Diyos at ninanais niya ng papuri. Siya ay karapat-dapat at karapat-dapat siya. Walang isang bagay na pag-aari natin. Ni isang bagay tungkol sa kung sino tayo na hindi nag-ibigay sa atin. Mula sa kaliit-liitang detalye ng ating hitsura hanggang sa bahay na ating tinitirhan. Mula sa bawat hininga hanggang sa ating kaligtasan. Kahit na sa ating pinakadakilang mga pag-aalay at sakripisyo, hindi natin kayang lampasan ng Diyos. Kapag tayo ay nagpapasalamat sa ating mga panalangin, ang ating focus ay nalalayo sa ating sarili at sa kabutihan ng Diyos at sa lahat ng kanyang ginawa para sa atin. Ang ating mga puso ay pinukaw sa kagalakan. Sisimulang mag-umapaw ang ating kagalakan at ang resulta ay dumalago ang bunga upang higit na makatulad ni Jesus. Ayon sa Biblia, nais ng Diyos na pasalamatan ang kanyang providensya at pasalamatan ang kanyang soberanya. Si Jesus sa pag-alis ng kasalanan at ang Espiritu ay para sa patnubay at kaaliwan. Muli ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.